Sa mga payapang bukid ng Batangas, kung saan ang hangin ay laging may amoy ng bagong tanim na palay at ang mga tupa ay naglalakad ng walang alalahanin, lumaki si Elara Vos na puno ng mga pangarap na parang mga bituin sa madilim na gabi. Sa edad na 20 sa ayos, ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod mula sa mga taon ng paghihirap. Mga taon na nag-umpisa nang mawala ang kanyang scholarship para sa nursing noong biglang nawala ang kanyang ama sa isang trahedyang aksidente sa bukid. Si Tatay Ramon, ang matatag na magsasakang, laging nagsasabing, "Anak, ang buhay ay parang ulap, minsan madilim, pero laging may liwanag sa likod," ay nawala sa isang gabi ng malakas na ulan nang matisod ang traktor niya sa madulas na lupa. Ang pagkamatay niya ay hindi lamang kinuha ang kanyang ama, kundi pati ang pag-asa ni Elara na makapag-aral at maging nurse, tulad ng pangarap nila pareho. Nawala ang scholarship dahil sa hindi naasikaso na papeles, at bigla na lang, ang mundo niya ay naging isang walang katapusang gabi. Kailangan niyang umalis sa probinsya, dala-dala ang mga alaala at isang maleta ng mga lumang damit. Sa Maynila, ang ingay ng traffic at ang amoy ng usok mula sa mga jeep ay parang panibagong mundo na hindi siya handa. Nan-apply siya bilang yaya sa isang ahensya at sa isang madaling araw na panayam sa isang mataas na gusali sa Makati, nakilala niya ang pamilya Vos. Hindi kaugnayan sa kanya, ngunit ang pagkakatulad ng apelido ay parang tadhana na nagbibiro. Si Don Emilio Vos, isang matandang negosyante na may mga ari-arian sa mga hotel at airline shares, ay naghahanap ng katulong para sa kanyang apo na si Kale Draven, isang 7 taong batang mahina ang katawan dahil sa kanyang hika at madalas na pagkalungkot. "Kailangan ko ng isang matatag na tao," sabi ni Don Emilio sa panayam. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang matandang agila. "Hindi basta yaya. Kailangan isang kaibigan para sa batang iyon. Siya ang tanging natira sa pamilya ko pagkatapos ng mga bagay." Nagsimula ang trabaho ni Elara sa isang mainit na umaga sa Naiaa habang naghihintay ng keroplano patungong Singapore. Ito ang unang international flight niya bilang katulong ng pamilya, at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang ibon na natatakot lumipad. Dama niya ang bigat ng responsibilidad. Dapat ay maging perpekto siya para kay Kael, na ngayon ay nakaupo sa VIP lounge, naglalaro ng mga Lego blocks na parang iyon ang kanyang mundo. "Ate Elara, bakit ang eroplano ay hindi natatakot sa ulap?" tanong ni Kael nang makarating siya. Ang kanyang maliliit na kamay ay humihigpit sa kanyang braso. Ngumiti si Elara, bagamat ang kanyang dibdib ay puno ng takot. "Kasi Kael, ang mga ulap ay hindi kalaban. Mga kaibigan sila na nagdadala sa atin sa mga bagong lugar, tulad ng tayo ngayon." Sa boarding gate, nakilala niya si Kapitana Liora Mendoza, ang piloto ng Skyward Airlines na nagiging mukha ng kanilang flight. Si Liora ay isang matatag na babaeng 42 anyos, may maikling buhok na parang mga pakpak ng eroplano, at mga mata na naglalahad ng mga kwento ng mga taon sa kalangitan. Habang nagpapakilala ang crew, lumapit si Liora kay Elara na may ngiti na parang sinag ng araw. "Ikaw ba ang bagong yaya ni Kael? Mukha kang kinakabahan. Una mo ba to?" tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng init. Tumango si Elara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang passport ni Kael. "Opo, Kapitana. Natatakot po ako na baka hindi ko maasikaso lahat. Si Kael, mahina siya, at ako wala pa akong karanasan sa ganito." Umupo sila sa isang sulok ng lounge, at doon nagsimula ang pagiging mentor ni Liora. "Alam mo, Elara, ako rin, nung una parang iyon ang pakiramdam ko. Ako, ina ng isang batang may cerebral palsy. Si Aria, ang anak ko. Araw-araw, lumalaban siya sa kanyang katawan, at ako, lumalaban sa mundo para sa kanya. Hindi madali, pero ang langit, ito ang lugar na nagpapaalala sa akin na may pag-asa pa. Minsan, habang nagpapaliyad, iniisip ko siya at bigla nawawala ang takot." Napaluha si Elara sa mga salitang iyon. Naalala ang kanyang ama na laging nagsasabing katulad ng mga kwento ni Liora, "Salamat po, Kapitana. Parang kay tatay ko ang sinabi niyo."
Siya ang nagturo sa akin na maging matapang. Pero nawala siya bigla. Ngayon, parang nawawala rin ako sa sarili ko. Habang nagpo-proceed sila sa boarding, isang matandang lalaki na may ngiti na parang laging may sikreto ang lumapit sa kanila. Si Tomas Tommy Herrera, isang 50 anyos na vendor ng prutas mula sa Divisoria na nagiging regular na pasahero sa mga biyahe patungong Singapore para sa kanyang mga kliyente. Si Tommy ay OFW na nag-iisa. Dala-dala ang kanyang malaking basket ng mga saging at mangga na parang trophy. "Uy, Kapitana Liora, at ikaw, Miss Yaya, mukha kang bagong ihaw na sisiw. Huwag kang matakot ha. Ang eroplano na to, parang aking mga anak. 12 sila, lahat ay matitigas ang ulo. Pero lahat ay lumilipad ng maayos." Natatawa niyang sabi habang inilalabas ang isang saging mula sa basket at inaalok kay Elara. "Kain ka muna para hindi ka magutong sa takot." Nagtawanan sila at sa sandaling iyon, unti-unti nang nawawala ang tensyon ni Elara. Si Tommy ay nagkwento ng kanyang mga kwentong katatawanan. Yung panganay ko, si Mira, nung bata pa, sinubukan niyang magbenta ng prutas sa eroplano. Nawala ang lahat ng saging sa ilalim ng upuan. Ngayon, doktor na siya. Pero hanggang ngayon, kapag nagkukwento ako, tumatawa pa rin siya. Ang mga kwento niyang iyon ay nagiging comic relief na nagpapagaan ang pag-iisa ni Elara bilang isang OFW na tulad niya. Malayo sa pamilya, ngunit puno ng pag-asa para sa mas magandang bukas. Sa loob ng eroplano, habang nag-aasikaso si Elara kay Keon sa first class seat, napansin niya ang lihim na tensyon sa pagitan ng pamilya. Si Don Emilio ay tahimik na nakaupo sa kabilang side. Ang kanyang cellphone ay laging vibrating mula sa mga tawag ng kanyang tiyuhin na si Harlan Cail, ang vice presidente ng airline na mukhang laging may plano sa likod ng kanyang ngiti. "Cail, anak, huwag kang gagalaw masyado," bulong ni Don Emilio. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-alala na hindi para sa hika ng bata, kundi para sa isang mas malalim na lihim. Si Cail, na abala sa kanyang tablet, biglang tumingin kay Elara. "Ate, bakit parang galit si Lolo? May masama ba sa eroplano?" Tanong niya ng mahina. Ang kanyang mga mata ay malungkot na parang nalulunod na tuta. Hinaplos ni Elara ang kanyang buhok. Ang kanyang puso ay sumakit sa awa. "Wala, Kyle. Minsan, ang mga matatanda ay may mga alalang mabigat, tulad ng mga bagay sa nakaraan. Pero ikaw ang liwanag nila." Sa sandaling iyon, nagsimula ang pagiging tagapakinig ni Elara. Hindi lamang yaya, kundi isang taong handang dinggin ang mga lihim na hindi sinasabi ng iba. Tulad ng tensyong pamilyar na iyon na parang echo ng kanyang sariling sakit. Pagdating sa Singapore, habang naghihintay ng layover sa hotel, nagdesisyon si Elara. Sa kwarto niya, habang ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa bintana, umupo siya sa kama at kinuha ang kanyang lumang journal. "Kailangan ko ng hakbang," bulong niya sa sarili. Ang luha ay bumabagsak sa pahina. Naalala niya ang salin ng kanyang ama. Ang langit ay para sa mga matatapang. Sa gabing iyon, nag-enroll siya online sa night classes para sa first aid certification. Ang unang hakbang patungo sa pagbuo ng kumpiyansa, patungo sa pagiging nurse na pangarap niya. Habang umiiyak siya sa alaala ng kanyang ama, ang tunog ng eroplano sa malayo ay parang paanyaya. "Lumipad ka, Elara. Lumipad ka." 2 taon ang lumipas mula nang unang lumipad si Elara patungong Singapore, at ang mga ulap na minsang nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama ay naging mga kaibigan na, mga tahimik na saksi sa kanyang paglago. Ngayon, sa edad na 30, si Elara ay hindi na ang kinakabangang yaya. Naging head yaya na siya ng pamilya Vos, na responsable hindi lamang kay Kael, na ngayon ay 9 na taong gulang at mas malakas na. Bagaman ang kanyang hika ay nananatiling parang anino sa kanyang mga hininga, kundi pati sa mga bagong katulong na inihir ni Don Emilio. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga international flight, kasama pa rin si Kapitana Liora, na naging tulad ng ate na hindi niya naging. Sa bawat pag-akyat ng eroplano, nararamdaman ni Elara ang init ng mga alaala, ang hiyaw ng mga engine na parang sigaw ng pag-asa, at ang tanawin ng Batangas mula sa himpapawid na laging nagpapahiwatig ng kanyang ugat.
Ngunit hindi lamang sa langit lumalaban si Elara. Sa lupa, sa mga abo ng Maynila, nagsimula siyang mag-volunteer sa Philippine Children's Medical Center, isang ospital na puno ng mga tawa at luha ng mga batang may sakit. Ito ang unang hakbang niya pagkatapos ng kanyang first aid certification. Ang pangarap ng nursing na hindi nawala, bagaman natabunan ng mga responsibilidad. Doon, sa gitna ng mga puting bedsheet at mga monitor na pipi, nakilala niya si Doktora Selena Quinto, isang 32 anyos na pediatrician na may ngiti na parang sinag ng umaga pagkatapos ng bagyo. Si Selena ay isang batang doktor na nagmula rin sa probinsya, mula sa Quezon, na nagtrabaho ng doble para makapagtapos. At ang kanyang mga mata ay puno ng empatiya na nagiging salve sa mga sugat ng iba. Elara, ikaw ba ang yaya na sinasabi ng mga nurse? Ang tagal kong naririnig ang kwento mo sa mga bata, sabi ni Selena sa unang araw nila sa pediatric ward, habang nag-aasikaso sila sa isang batang may asthma na katulad ni Kel. Mukha kang hindi basta-basta. Ano ang sikreto mo sa pagiging matatag? Nagiging mabilis ang pagiging kaibigan nila, tulad ng ulap na nagdudugtong sa langit. Sa mga pahinga, habang nagiinom ng kape sa kantin na amoy ng lugaw at antiseptiko, nagbibigay si Selena ng payo tungkol sa emosyonal na pagkilos ng bata. Hindi lahat ng hika ay pisikal, Elara. Minsan ang takot ng bata ay mula sa mga hindi sinasabing bagay ng mga magulang. Tulad kay Kel, tanungin mo siya ng hindi direkta, parang kwento. Ano ang pinakamahirap na ulap na naharap mo? Ganyan. Napapanggiti si Elara sa mga payong iyon na nagiging liwanag sa kanyang mga gabi ng pag-aaral. Salamat, Dok. Parang may ate akong nawala, pero nakita ko ulit sa'yo. Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ang pagiging sandigan ni Selena, na hindi lamang sa trabaho, kundi sa mga lihim na sugat ni Elara. Sa isa pang flight, bumalik si Thomas Tommy Herrera bilang regular na pasahero. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na puno ng mga tawa tulad ng dati. Ang basket ng prutas ay mas maliit na, at ang kanyang mga mata ay may mga guhit ng pag-aalala na hindi na natatakpan ng mga biro. Ito ay dahil sa kanyang panganay na si Mira, na ngayon ay 25 at nag-aaral ng medisina. Ngunit biglang nawalan ng lakas dahil sa leukemia. Elara, anak, hindi na ako kasing lakas ng dati, sabi niya sa economy class habang nagbababa ng mga mangga sa tray table. Ang boses ay mababa na parang bulong ng hangin. Si Mira, ang doktor, leukemia daw. Nagbebenta pa rin ako, pero para sa kanyang gamot. Hindi ko alam kung kaya ko. Napaiyak si Elara sa sandaling yon. Naalala ang kanyang ama at ang bigat ng pagkawala. Tommy, hindi ka mag-iisa. Ako, magdodonate ako ng dugo, at sa aeroplano na to, mag-oorganisa tayo ng mini fundraise. Mga raffle na mga prutas mo o kwentuhan para sa donasyon. Nagpasalamat si Tommy. Ang kanyang ngiti ay pilit ngunit tunay. Salamat, Elara. Parang anak kita minsan. Yung mga kwento mo, nagpapahinga sa akin. Sa mga sumunod na minuto, habang nagpo-promote si Elara ng isang simpleng fundraiser, mga envelope ng donasyon na ipinamigay sa mga pasahero, nagsimulang magbuhos ang mga kwenta. Isang pasaherong OFW ang nagbigay ng 500 pesos at isa pang turista ang nagkwento ng kanyang sariling laban sa cancer. Nagiging mas seryoso si Tommy, ngunit sa proseso lumalakas ang ugnayan nila na nagiging liwanag sa gitna ng kanyang dilim. Habang ang mga biyahe ay nagpapatuloy, nagpakita ang unang tunay na anino ng kontrabida, si Vice Presidente Harlan Cale, tiyuhin ni Cale at isa sa mga executive ng Skyward Airlines. Si Harlan ay isang 55 anyos na lalaki na may ngiti na parang kinang ng ginto, maganda sa labas, ngunit korap sa loob. Siya ang dahilan ng lihim na stress kay Kapitana Leora na sinusubukang pigilan ang pagpapatupad ng bagong safety protocols, tulad ng mas mahigpit na maintenance checks para lang sa mas mataas na kita. Leora, hindi natin kailangan ng ganong gastos. Ang mga pasahero, hindi naman sila nagkukumahog sa safety. Mas mabilis na flight, mas maraming ticket, sabi niya sa isang board call na narinig ni Leora sa cockpit radio. Ang kanyang boses ay matamis ngunit matalim.
Nagiging dahilan ito ng mga report ni Liora na puno ng frustration. Nalihim na nagiging sanhi ng kanyang mga gabi ng pagdududa. Elara, ang airline na to parang pamilya. Pero minsan, may mga kamag-anak na mas pinahahalabahan ng pera kaysa buhay. Bulong ni Liora sa isang layover. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagkukuwento tungkol sa mga email ni Harlan. Sa isang paglipad patungong Tokyo, dumating ang personal na krisis ni Elara na parang kidlat sa malinaw na langit. Habang nag-aasikaso siya kay Kael sa in-flight meal, tumunog ang kanyang phone. Isang tawag mula sa kanyang pinsan sa Batangas. Elara, si Rigo, nagpakasal na siya sa dating kaibigan mo, si Lena, narinig ko sa bayan. Si Rigo Salazar, ang dating nobyo niya na iniwan siya noong mawala ang kanyang ama dahil hindi sapat ang buhay niya. Ang balita ay tumama kay Elara tulad ng malakas na hangin na nagiging dahilan ng kanyang pagdududa sa sarili. Baka hindi siya sapat para sa sinuman. Baka ang kanyang mga sugat ay masyadong malalim. Bakit ba kailangan pang magpakasal? Bakit hindi niya hinintay? Bulong niya sa bintana, ang luha ay bumabagsak sa kanyang uniform habang ang Tokyo Tower ay lumalabas sa ilalim. Ngunit hindi siya nag-iisa. Tumawag si Dr. Silena sa layover. Ang boses ay kalmado at matatag. Elara, hindi iyon tungkol sa'yo. Tungkol sa kanya. Ikaw, lumalaban ka araw-araw para kay Kael. Para sa mga bata. Iyan ang pag-ibig na tunay. Huwag ming hayaang magnakaw ng kumpiyansa mo ang nakaraan. Ang mga lihim na tawag na iyon ay nagiging salve na nagpapaalala kay Elara na ang pagdududa ay bahagi ng paglago. Sa wakas ng subtopic na ito, sa kwarto niya sa Maynila pagkatapos ng Tokyo trip, nagdesisyon si Elara na mag-aral ng Basic Aviation Safety sa isang online course. Hindi lamang para sa trabaho, kundi bilang simbolismo ng kanyang pag-akyat mula sa lupa ng pagdududa patungo sa mga ulap ng pag-asa. Habang nagpo-play ang video lecture sa kanyang laptop, umiiyak siya sa harap ng larawan ng kanyang ama. Ang mga luha ay halo ng lungkot at lakas. Tatay, tignan mo, lumilipad na ako. Hindi na ako babagsak. Ang gabi ay payapa, ngunit puno ng pangako. Habang ang tunog ng eroplano sa malayo ay nag-e-echo ng kanyang bagong simula. 3 taon na ang lumibas mula nang magdesisyon si Elara na mag-aral ng aviation safety. At ang mga ulap na minsan ay nagiging tanawin ng kanyang pagdududa ay naging mga saksi sa kanyang pagbabago. Sa edad na 30, hindi na siya ang yaya na kinakabahan sa bawat turbulence. Naging certified first aid responder na siya, na may certificate na nakasabit sa dingding ng kanyang bagong apartment sa Quezon City. Isang maliit na espasyo na puno ng mga libro sa nursing at mga larawan ng kanyang ama. Ang kanyang mga araw ay isang balanse ng mga flight kasama ang pamilya Vos, volunteer work sa ospital at mga gabi ng pag-aaral na nagiging parang dasal para sa kanyang pangarap. Si Kael ay ngayon ay 2 taong gulang, mas matangkad at mas matapang, ngunit ang kanyang hika ay nananatiling parang isang lihim na kaaway na laging handang sumalakay. Ate Elara, parang superhero ka na talaga, sabi niya minsan sa isang layover, habang naglalaro ng video game sa tablet niya. Kung hindi ka, baka hindi ko na maipagpatuloy ang mga biyahe ko. Mumiti si Elara, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang tunay na superpower ay hindi sa certificate, kundi sa mga luha at pawis na hindi nakikita ng iba. Ang unang tunay na pagsubok sa kanyang bagong kaalaman ay dumating sa isang flight patungong Sydney, sa gitna ng isang maaliwalas na umaga na biglang naging madilim ng parang darating na bagyo. Habang nagpapalipad si Kapitana Liora, biglang tumunog ang intercom. Si Kael ay nagkaroon ng matinding hika-attack sa first class. Ang kanyang mga ininga ay maikli at matulis na parang tinutudla ng karayom. Ate, hindi makahinga, hiyaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula habang hawak ang kanyang inhaler na hindi na epektibo. Tumakbo si Elara mula sa gali, ang kanyang emergency kit sa kamay, habang ang mga pasahero ay nagpapanik sa paligid. Kalmado, Kael, tignan mo ako, bilang tayo ng 1, 2. Utos niya. Ang boses ay matatag kahit ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ginamit niya ang kanyang training. Inilagay ang oxygen mask.
nag-administer ng nebulizer mula sa onboard medkit, at hinaplos ang likod ni Kael habang nagdadasal sa loob-loob. Hindi ka mag-iisa, anak. Andito ako, tulad ng dati, sa loob ng mga minutong iyon na nagmumula tulad ng isang walang hanggang oras, unti-unting bumalik ang normal na hininga ni Kael. Ang kanyang mga mata ay uno ng pasasalamat na parang liwanag pagkatapos ng ulan. Ang buong crew ay nagpalakpakan ng makapag-stabilize siya at si Kapitana Liora ay nag-announce mula sa cockpit. Salamat sa lahat, lalo na kay Elara, ang ating honorary crew member na nagligtas ng araw na ito. Sa post-flight briefing sa Sydney Hotel, nagsimulang magbuhos ang mga papuri. Elara, ikaw na ang MVP namin, parang isang na sa amin, sabi ng isang stewardess na si Mia habang ang iba ay nag-aabot ng high fives. Nagiging dahilan ito ng pagtanggap sa kanya ng buong crew bilang honorary member. May sarili na siyang crew ID na may sticker ng eroplano at mga inaaya sa mga after-flight drinks. Hindi ko inakala na gaganyan. Bulong ni Elara kay Liora sa elevator. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng luha. Parang natagpuan ko ang lugar ko. Tumango si Liora, ngunit ang kanyang ngiti ay may bahid ng lungkot na hindi pa niya sinasabi. Habang ang mga emosyon ay lumalakas, nagkakaroon din ng lihim na saya si Kapitana Liora sa kanyang buhay. Sa loob ng 2 taon, nagkaroon siya ng relasyon kay Engineer Vito Lang, ang 45 anyos na maintenance head ng Skyward Airlines, na may ngiti na parang sikat ng araw at mga kamay na laging may amoy ng makina. Si Vito ay isang side character na nagiging source ng comedy sa buhay ni Liora. Laging nag-a-attempt na mag-cook ng adobo para sa kanyang maliit na apartment sa Parañaque. Ngunit laging nawawala ang lasa dahil sa sobrang bawang o kulang sa suka. Liora love, ito na ang perpekto. Parang pag-ibig natin, medyo maanghang pero mainit. Sabi niya sa isang dinner date pagkatapos ng shift. Habang naglalabas ng isang plato na mukhang mas mukha pang prutas kaysa ulam. Natatawa si Liora. Ang kanyang ulo ay sumasandal sa balikat niya. Vito, kung hindi kita mahal, baka itapon ko na to sa cockpit mo. Ngunit ang kanilang saya ay nagiging komplikado nang malaman ni Liora ang higit pa tungkol sa korupsyon ni Harlan Kael, ang mga lihim na email na nagpapababa ng maintenance budgets para sa kickbacks mula sa suppliers. Vito, hindi ko na kaya. Si Harlan, sinusubukan niyang gawing pabulaanan ang mga report ko. Paano kung mangyari ito sa isang flight? Tanong niya isang gabi. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakaupo sila sa balcony. Ang mga ilaw ng airport sa malayo, yumakap si Vito, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Kausapin mo si Don Emilio. Hindi ka mag-iisa, Liora. Ako mag-aayos ng ebidensya sa maintenance logs. Sa gitna ng mga personal na bagyo, nagbabalik si Tommy Herrera na may masayang balita na parang sinag ng araw pagkatapos ng ulan. Sa isang flight patungong Seoul, lumapit siya kay Elara sa economy section. Ang kanyang basket ng prutas ay puno at ang kanyang muka ay kumikinang. Elara anak, si Mira nasa remission na. Ang doktor sabi malakas na siya. Para sa unang beses sa 3 taon, hindi na ako nagigising sa gabi ng takot. Ngiting-ngiti siya habang inilalabas ang isang larawan ng kanyang anak na may mahabang buhok muli. Nag-oorganisa ako ng surprise party sa eroplano na to para sa pamilya ko na nasa Singapore. Mga prutas, kwentuhan at konting awit. Sumali ka ha? Para sa pag-asa. Nag-uumapaw ang tuwa ni Elara na nag-uugnay sa kanyang sariling mga laban. Tommy, walang duda, ito ang pinakamagandang balita para sa Mira at para sa lahat natin. Ang surprise party ay naganap sa cargo hold pagkatapos ng landing. Mga envelope ng donasyon mula sa dati, ngunit ngayon ay puno ng mga tawa at mga kwento. Si Mira ay nag-video call mula sa bahay at ang mga pasahero ay sumali sa pagkanta ng celebration na parang pamilya. Ito ang nagiging sandigan para kay Elara sa kanyang paglipat sa isang mas malaking apartment sa Quezon City. Mula sa maliit na unit na puno ng alaala ng pag-iisa, patungo sa isang lugar na may balkonahe at kwarto para sa kanyang mga libro. Salamat Tommy.
parang nagsisimula na akong magkaroon ng sariling pamilya sa himpapawid. Sabi niya habang nagbababa ng mga kahon. Ang kanyang puso ay puno ng init. Ngunit hindi lahat ay payapa. Ang kontrabida na si Harlan Cale ay nagsisimulang maging mas agresibo. Tulad ng ulap na nagiging bagyo. Sinusubukan niyang tanggalin si Kapitana Liora sa trabaho dahil sa kanyang mga reklamo tungkol sa safety cuts na nagiging dahilan ng matinding pagtatalo sa isang board meeting na naririnig ni Elara sa pamamagitan ni Don Emilio. Sa bahay ng Voss sa Forbes Park, habang nag-aasikaso siya kay Cale na natutulog, narinig niya ang tawag sa studio. Harlan, hindi mo magagawa yan. Si Liora ay nagliligtas ng buhay araw-araw. At ikaw, nagpapahina ng airline para sa bulsa mo. Galit na sabi ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay lumalakas na parang kulog. Mga kickbacks, hindi ko tatanggapin yan. Suspindihin mo siya at ako ang magre-resign. Si Harlan, sa kabilang linya, ay may tawa na malamig. Emilio, matanda ka na. Ang negosyo ay negosyo, hindi drama. Si Liora, out na pagkaapos ng susunod na review. Napatigil si Elara sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at takot. Lolo Emilio, ano yun? Si Kapitana, mawawalan ba siya ng trabaho? Tanong niya nang makita siya. Tumango si Don Emilio. Ang kanyang mukha ay pagod. Elara, ang pamilya ko, puno ng anino. Tulong mo sa akin. Kwento mo ito kay Liora. Pero lihim. Sa emosyonal na high point ng mga araw na iyon, sa isang tahimik na gabi sa ospital habang nag-volunteer si Elara, nag-confess siya kay Dr. Selena sa kantin. Ang kanyang boses ay puno ng mga luha na hindi na mapigilan. Selena, takot na takot ako. Bilang yaya, okay pa, nagliligtas ako kay Kael. Pero bilang aspiring nurse, parang hindi sapat ako. Ang mga taon, ang mga pagkakamali, baka hindi ko kaya. Yumakap si Selena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Elara, iyan ang takot ng lahat ng gumagapang patungo sa pangarap. Ngunit ikaw, nakita ko kang nagligtas ng buhay sa eroplano. Sapat ka, higit pa, ang nagiging turning point. Kinuha ni Selena ang kanyang kamay at nagbigay ng scholarship mula sa Hospital Foundation. Isang full ride para sa nursing program na nagsisimula sa susunod na semestre. Ito ay para sa mga tulad mo. Mga matatag na tulad ng ulap na nagiging bagyo, ngunit lumalabas na mas malakas. Selena ay nagiging tulay patungo sa kanyang pangarap na nagbibigay daan sa kanya na makasama si Kapitana Liora sa mga long-haul flights patungong Europe. Mga biyahe na parang mga lihim na liham mula sa nakaraan, puno ng tanawin ng Eiffel Tower at ang amoy ng baget sa mga layover. Elara, ikaw na ang aking co-pilot sa ground. Biro ni Liora sa isang briefing sa NAIA habang nagpo-practice si Elara ng safety demo sa harap ng mirror. Hindi na ako mag-iisa sa cockpit. May ikaw na sa cabin na nagpapaalala sa akin ng mga dahilan para lumipad. Ang mga sandaling iyon ay nagiging mas malalim habang ang eroplano ay nag-akyat patungong Paris. Ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba ay parang mga bituin na naglalahad ng mga bagong simula. Sa unang Europe route, sa isang layover sa Paris pagkatapos ng 5 oras na flight, nakilala ni Elara si Nadia Voss, isa pang kamag-anak ni Don Emilio, isang 29 anyos na fashion designer na nagmumula sa branch ng pamilya sa Madrid, na nagiging pasahero sa first class para sa kanyang Fashion Week commitments. Si Nadia ay isang whirlwind ng kulay at enerhiya. May mahabang buhok na kulay ginto at mga mata na parang mga sketch ng haute couture. Laging may sketchpad sa kamay at mga ideya na sumasabog tulad ng champagne. Habang nag-aasikaso si Elara sa kanyang tray ng croissants at champagne sa cabin, lumapit si Nadia na may ngiti na parang runway show. Ikaw ba ang sikat na Elara na sinasabi ni Tito Emilio? Ang yaya na nagiging flight attendant? Mukha kang model. Subukan mo to, sabi niya, habang inaabot ang isang custom scarf na may pattern ng mga ulap at eroplano. Galing sa aking koleksyon, Wings of Hope. Suot mo to sa susunod na flight ha, para maging inspirasyon sa mga pasahero. Nagiging mabilis ang pagiging inspirasyon ni Nadia
sa pag-arte ng damit ni Elara. Mula sa plain uniform na nagiging accessorized ng mga subtle na pins at fabrics na nagpapahiwatig ng kanyang Batangas roots. Nadia, hindi ko inakala na magkakaroon ako ng fashion fairy godmother sa 30,000 feet. Natatawa si Elara sa isang cafe sa Champs-Élysées habang nagde-design si Nadia ng isang simple na blouse para sa kanyang nursing scrubs. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na ang lakas ay hindi lamang sa kamay. Nasa sa bawat stitch din. Habang ang mga lihim ng pag-ibig ay sumisibol sa mga layong karagatan, dumating ang isang sandali ng yaman para kay Kapitana Leora. Sa layover sa Paris, sa ilalim ng mga ilaw ng Seine River, nag-propose si Engineer Vito sa kanya. May isang maliit na box ng engagement ring na may diamond na hugis eroplano wing na bumili siya mula sa kanyang unang sweldo pagkatapos ng pag-resolve ng budget issues. Leora, sa loob ng 5 taon, ikaw ang aking turbulence at calm skies. Magpakasal ka sa akin? Para maging mag-asawa sa himpapawid? Tanong niya. Ang kanyang tuhod ay nakaluhod sa gilid ng fountain. Ang mga turista sa paligid ay nagpo-pose para sa litrato. Tumango si Leora. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na kumikinang tulad ng tubig sa ilalim. Vito, oo, ngunit hindi sa cockpit ha? Sa simbahan, para maging tunay. Ngunit ang kanilang saya ay naaabala ng isang text mula kay Harlan Cale na dumating tulad ng biglang ulan sa tag-araw. Maintenance Department under review. Vito's head if costs don't drop. Your reports are the problem, Leora. Resign or watch it close. Ang mensahe ay nagiging dahilan ng kanilang unang malaking pag-aaway sa kwarto ng hotel na puno ng mga rosas na binili ni Vito. Leora, hindi mo ba naiintindihan? Ito ay tungkol sa atin, hindi sa kanyang korupsyon. Galit na sabi ni Vito. Ang kanyang mukha ay namumula habang naglalakad-lakad. Bakit hindi mo sinabi sa akin na babantaan kanya? Apo ang magsasara ng department na to. Sumigaw si Leora pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamahal. Kasi ayokong mawala ka, Vito. Ang trabaho mo, ang buhay natin. Hindi ko kaya kung mawawala ka dahil sa akin. Ang kwarto ay naging tahimik pagkatapos, puno ng mga bulong ng pagmamahal at mga yakap na nagiging tulay pabalik sa pag-asa. Ngunit ang sugat ay nananatili. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging smooth landing. Sa gitna ng mga European flights, nagbabalik si Tomas Tommy Herrera na may bagong titulo sa buhay. Lolo sa kanyang bagong apo, isang batang lalaki na pinangalanan Lourdes Jr. pagkatapos ng kanyang yumaong asawa. Sa isang flight patungong London, lumapit siya kay Elara sa galley. Ang kanyang basket ng prutas ay may dagdag na larawan ng maliit na baby na natutulog sa crib. Elara, anak, tingnan nyo. Si Lolo Tommy na. Pero si Lourdes, ang nanay niya nawala nung nakaraang taon. Cancer. Tulad ng dati. Hindi ko unakala na magiging lolo ako ng mag-iisa. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng emosyon habang nagpapakita ng isang litrato ng kanyang asawa na may ngipi na parang araw. Si Lourdes, yung pag-ibig ko. 20 taon kaming mag-asawa. Nagkwento siya sa akin ng mga pangarap natin. Mga anak na doktor. Mga apo na lalabas sa TV. Ngayon siya ang nandoon sa ulap. Nagbabantay. Napaiyak si Elara na nagiging emosyonal na sandigan para sa kanyang sariling pagharap sa pag-iisa. Mula sa pagkawala ng kanyang ama hanggang sa mga lihim na gabi ng pagdududa sa pag-ibig. Tommy, ikaw ang pinakamatapang na lolo. At si Lourdes, siguradong nagmamalaki sa'yo. Sabihin mo sa apo mo ang mga kwento niya para hindi mawala. Nagkwento si Tommy ng mga alaala. Ang unang sayaw nila sa pista sa Divisoria. Ang mga gabi ng pagbebenta ng prutas habang nagkukwentuhan ng mga pangarap. Ang mga kwentong yon ay nagiging tulay na nagpapahinga kay Elara sa kanyang mga gabi ng pag-aaral. Na nagpapaalala na ang pag-isa ay hindi wakas kundi simula ng bagong kwento. Ngunit ang mga lihim ay hindi lahat maganda. Ang kontrabida na si Harlan ay nagpapadala ng spy sa crew. Isang bagong steward na si Felix Thorne. Isang tetre-analanggang ayos na lalaki na may ngiti na parang sales pitch at mga mata na laging naglalahad ng agenda.
Si Felix ay inihire bilang fresh blood sa long-haul team, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay magkalat ng chismis tungkol sa relasyon ni Liora at Vito na natutunan niya mula sa mamalihim na email ni Harlan. Sa isang flight patungong Rome, nagsimulang magbulong si Felix sa mga crew lounge. Alam niyo ba, si Kapitana, may secret boyfriend daw sa maintenance. Baka iyon ang dahilan ng mga safety issues. Paano kung conflict of interest yun? Ang mga chismis ay nagiging dahilan ng pagdududa ng crew, mga bulong sa gali, mga tingin na may hinala sa briefings, na nagiging parang poison sa hangin ng eroplano. Si Elara, na naririnig ito habang nagpo-prep ng meals, ay hindi na napigilan ang galit niya. Sa isang post-flight meeting sa Rome Hotel, humarap siya kay Felix sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at katapatan. Felix, ano ba yung sinasabi mo? Si Kapitana Liora, siya ang nagligtas ng buhay ko, ng buhay ni Kael. Hindi siya ganyan. Siya ang pinakamatapat na tao sa crew na to. Kung may agenda ka, umalis ka na. Umiiyak siya ng malakas. Ang kanyang boses ay nangingingig habang nagtatanggol sa kanyang mentor, na nagiging sandigan ng buong crew na biglang tumahimik at sumuporta. Elara, tama ka. Si Felix out na. Sabi ni Liora pagkatapos yumakap sa kanya habang ang luha ay nagiging simbolo ng kanilang ugnayan. Sa pagtatapos ng valihim na iyon, bumalik si Elara sa Paris para sa kanyang nursing board exam, ang pinakamatinding pagsubok sa anyang paglago. Sa isang maliit na exam center malapit sa Sorbonne, habang ang mga sagot ay sumusulat sa kanyang papel, naalala niya ang mga luha ng kanyang ama, tang mga yakap ni Selena, ang mga kwento ni Tommy. Nagtagumpay siya. Ang resulta ay dumating tulad ng sunrise sa Seine, 92% passing score. Nagtagumpay na ako, tatay, bulong niya habang naglalakad sa Seine River. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng Pontes Arts, puno ng luha ng kaligayahan at alaala ng kanyang ama. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang puso ay mainit, simbolo ng paglago mula sa lupa ng Batangas patungo sa mga karagatan ng Europa, handa na sa mga darating na ulap. 5 taon na ang lumipas mula nang magtagumpay si Elara sa kanyang nursing board exam sa Paris, at ang mga karagatan ng Europa na minsan ay nagiging saksi sa kanyang mga lihim ay naging mga karaniwang daan patungo sa mas malaking mga biyahe. Sa edad na 42, si Elara ay hindi na trainee, fully trained flight attendant na siya ng Skyward Airlines na may wings na nakasabit sa kanyang uniform at isang lisensya sa nursing na nagiging daan para sa kanyang part-time shifts sa Philippine Children's Medical Center. Si Kael ay ngayon ay 17 taong gulang, isang teenager na mas matangkad kaysa sa kanya at may hika na mas kontrolado. Ngunit laging kasama niya sa first class bilang yaya na naging parang ina. Ate Elara, ikaw na ang aking autopilot. Hindi na ako natatakot sa turbulence. Biro niya minsan sa isang layover habang nagpo-pose sila para sa selfie sa Eiffel Tower. Ang kanyang buhay ay isang maayos na flight pattern. Mga shift sa eroplano, mga klase sa ospital, at mga gabi ng pagbasa ng mga medical journals sa kanyang apartment sa Quezon City, na ngayon ay puno ng mga halaman mula sa Batangas na nagpapahiwatig ng kanyang ugat. Ngunit sa gitna ng lahat, ang anino ni Harlan Kael ay hindi nawala. Ang kanyang korupsyon ay nagiging mas malalim, na nagiging sanhi ng matagal na stress kay Kapitana Liora, na ngayon ay 52 at laging may bahid ng pagod sa kanyang mga ngiti. Ang lahat ay nagbago sa isang espesyal na charter event, isang full flight mula Dubai patungong New York sa isang malaking jumbo jet ng Skyward, na puno ng 3,000 pasahero, mga VIP mula sa isang global business summit, kabilang ang mga executive, celebrities at ordinaryong turista na nagbayad ng premium para sa luxury experience. Ito ay isang 5 taong oras na biyahe na nag-umpisa ng maaliwalas sa Dubai International Airport. Habang nagpapaliyad si Kapitana Liora sa 35,000 feet, ang cockpit ay puno ng mga beep ng instruments at ang amoy ng kape mula sa kanyang thermos. Crew, smooth sailing ahead. Enjoy the flight. Announced niya sa intercom. Ang boses ay matatag, tulad ng dati. Ngunit sa loob,
Ang kanyang dibdib ay may bigat, mga taon ng pagtatalo laban kay Harlan, na pinilit ang pagbabawas ng maintenance checks at safety drills para sa cost efficiency, na nagiging dahilan ng kanyang mga gabi ng pagdududa at matataas na blood pressure na hindi niya sinasabi sa sinuman. Kahit kay Vito. Biglang, habang nag-a-adjust ng altitude para sa isang storm front, sumakit ang kanyang dibdib tulad ng kidlat. Heart attack dahil sa matagal na stress na nagiging bomba na sumabog sa katahimikan ng kalangitan. Mayday, chest pain. Ulong niya sa radyo, tang kanyang kamay ay humihigpit sa yoke habang ang mundo ay lumalabo. Ang alarm ay tumunog ng malakas, shocking ang buong cockpit crew, habang ang eroplano ay nag-sway ng bahagya, parang hinahatak ng invisible na kamay. Sa first class, si Elara ay nag-aasikaso kay Cale, na nagbabasa ng isang business book para sa kanyang upcoming college entrance, habang ang mga pasahero tulad ni Nadia Voss, na ngayon ay sikat na designer na nagde-design ng in-flight uniforms, at si Tomas Tommy Herrera, na nagbebenta ng prutas sa economy para sa kanyang negosyo, ay nasa kanilang mga upuan. Biglang tumunog ang overhead alarm, ang emergency chime na nagpapahiwatig ng medical crisis sa cockpit. "Ano yan, ate?" Kanung ni Cale. Ang kanyang mukha ay namumutla habang hawak ang kanyang inhaler out of habit. "Manatili ka rito, Cale. Hindi ka aabutan ng turbulence na to." Utos ni Elara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang tumakbo siya patungo sa cockpit door, ang kanyang emergency kit sa kamay. Ito ang test ng lahat ng natutunan niya. First aid certifications, aviation safety courses, at mga oras ng pag-volunteer sa ospital. Habang nagbubukas ng door, nakita niya si Liora na nakasubsob sa konsol. Ang kanyang mukha ay pawisan at maputla. "Kapitana, Liora!" sigaw niya, habang inilalagay ang oxygen mask at nagpupush ng adrenaline mula sa kit. Sa cabin, ang crew ay nagpapanik. Si Nadia ay nagtawag ng "may nangyayari sa piloto", habang tumutulong sa mga pasahero na mag-stay calm, at si Tommy ay nagdadasal ng malakas sa kanyang upuan. "Diyos ko, hindi naman po sa mga ito." Ang kanyang basket ng prutas ay nakalimutan sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, ang suporta ay dumating mula sa hindi inaasahan. Si Dr. Selena Quinto, na ngayon ay board member at medical consultant ng Skyward Airlines dahil sa kanyang expertise sa aviation medicine, ay nasa ground control sa Dubai para sa flight monitoring. Sa pamamagitan ng radio link, ang kanyang boses ay dumating tulad ng lifeline. "Elara, naririnig ko kayo. Liora, chest pain, right? Administer aspirin stat, 325 milligrams, at monitor ECG sa onboard kit. Keep her head elevated. Oxygen at 4 liters. Vito, sa maintenance bay. Check autopilot systems now. Reroute to nearest emergency airport sa Iceland." Si Engineer Vito Lang, nakasama sa flight bilang backup para sa long haul, ay nagmamadali mula sa lower deck, ang kanyang toolbox sa kamay, habang nagpupush ng buttons sa console. "Selena, autopilot engaged. Ngunit may glitch sa hydraulics. Harlan's cuts. Kailangan manual override." Sigaw niya sa radyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis habang nag-aayos ng wires. "Elara, hawakan mo ang yoke. Steady ka lang, tulad ng trainings natin." Ang mga instructions ni Selena ay nagiging gabay na nagpapaalala kay Elara ng kanilang mga gabi sa ospital. "Breathe, Elara. Ikaw ang nurse na nagligtas ng buhay. Ito rin." Habang ang eroplano ay nagpapatuloy sa 35,000 feet, ang kontrabida na si Harlan Cale ay nasa ground control sa New York HQ. Ang kanyang mukha ay kalmado sa monitor ng flight path. Alam niya ang tungkol sa stress ni Liora. Siya ang dahilan nito. Ngunit sinusubukan niyang itago ang insidente para sa PR. "No need for panic. Tell media it's a minor technical glitch. Divert quietly. No announcements." Siya ay nagtatype ng email sa crisis team na nagiging dahilan ng kanyang pagdududa sa sarili, habang ang data ay nagpapakita ng vitals ni Liora na bumabagsak. Ngunit ito ay na-expose ng isang pasaherong journalist na si Lila Voss, isa pang malayong kamag-anak ni Don Emilio, isang 30 anyos na investigative reporter mula sa CNN affiliate, na nasa business class na may laptop sa kandungan.
Si Lila ay nakarinig ng mga bulong mula sa crew at agad na nag-post sa kanyang X account. Skyward emergency. Pilot down mid-flight Dubai NY. 3,000 souls at risk. Who's covering up? Skyward Airlines Harlan Kale na may screenshot ng flight tracker. Ang post ay nag-viral sa loob ng mga minuto na nagiging turning point laban kay Harlan. Ang kanyang phone ay nag-vibrate ng mga tawag mula sa board. Kabilang ang galit na Don Emilio. Harlan, ano yung ginawa mo? Expose na to. Resign ka na bago ko ikaw tanggalin. Sa melodramatic climax, habang ang eroplano ay nagsisimulang mag-oscillate dahil dun sa partial autopilot failure. Ang cabin ay puno ng mga hiyaw at mga bag na nahuhulog mula sa overhead bins. Ginamit ni Elara ang kanyang first aid skills upang i-stabilize si Viora. Nag-administer ng CPR compression sa gilid ng seat habang ang kanyang kaliwang kamay ay hawak ang yoke gamit ang basic piloting knowledge mula sa kanyang aviation courses. Viora, hawakan mo. Para kay Arya, para kay Dito. Hindi ka bibitaw. Sigaw niya. Ang luha ay tumutulo sa kanyang pisngi habang nagpupush ng buttons para sa emergency descent. Si Vito ay nag-aayos ng hydraulic sabay. Ang radyo ay puno ng Steady Elara, G-forces low, heading 045 at si Selena ay nagbibigay ng vitals updates. All stabilizing, good job. Ang eroplano ay nag-dive controlled patungong Keflavik International Airport sa Iceland. Ang emergency landing na nagiging isang tagumpay pagkatapos ng 45 minutong kaguluhan. Ang gulong ay tumama sa runway ng maayos habang ang ambulansya ay naghihintay. Nagliligtas ng lahat ng 3,000 pasahero. Ang crew ay nagpalakpakan sa gitna ng mga sirena. Ngunit si Elara ay umiiyak ng malakas sa ramp. Hawak ang kamay ni Liora na nasa stretcher patungo sa ICU van. Tatay, Liora, hindi ko kayo mawawala. Bulong niya. Ang kanyang dibdib ay puno ng sakit at tagumpay. Habang ang ulap sa itaas ay nagiging saksi sa kanyang pinakamalaking biyahe. Mula sa lupa ng Batangas patungo sa puso ng kalangitan. 6 na buwan ang lumipas mula nang maglad ng maayos ang eroplano sa Keflavik Airport. At ang mga ulap ng kaguluhan na minsan ay nagbabanta sa 3,000 buhay ay naging mga bituin ng pag-asa na nagliliwanag sa buhay ni Elara Vos. Sa edad na 43, hindi na siya ang flight attendant na tumatakbo sa gitna ng sirena. Naging bayani na siya ng Skyward Airlines. Ang kanyang mukha ay nakapaskil sa bawat terminal billboard at sa front page ng Philippine Star. Yaya na nagligtas ng langit. Ang insidente ay nagiging turning point hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong industriya. Mga hearing sa Congress, mga dokumentary sa GMA, at isang medalya mula sa Pangulo mismo na inabot sa kanya sa isang seremonya sa Malacanang. Habang si Kael ay nakaupo sa front row, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ate Elara, ikaw ang aking bayani, hindi sa eroplano, sa buhay ko. Bulong niya sa kanya habang nag-e-embrace sila. Ang flash ng mga kamera ay kumikinang tulad ng mga bituin. Dahil dito, nag-promote ang airline sa kanya bilang full-time safety coordinator. Isang bagong posisyon na nilikha para sa kanya na may opisina sa headquarters sa Pasay na puno ng mga model planes at first aid kits. Elara, ikaw ang mukha ng bagong Skyward. Safety first always, sabi ni Don Emilio sa promotion ceremony. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang hawak ang kanyang kamay. Ngunit hindi siya tumigil doon habang nag-oorganisa ng heart health awareness campaigns, mga seminar sa mga barangay at in-flight talks na nabibigay ng free blood pressure checks. Nag-uugnay ito sa kanyang nursing dreams. Sa kanyang unang event sa Quezon City Hall, habang nagde-demonstrate ng CPR sa isang grupo ng mga OFW, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Naalala ang mga minutong iyon sa cockpit. Hindi lahat ng sakit ay nakikita tulad ng stress ni Kapitana Liora. Ito ang dahilan kung bakit tayo lumalaban. Para sa bawat tibok na hindi nawawala, sabi niya sa microphone, ang mga luhay kumikinang sa kanyang mga mata habang ang audience ay nag-a-aplos na nagiging tulay patungo sa kanyang plano ng pagbubukas ng isang klinik
para sa mga aviation workers, habang ang mga bituin ay nagliliwanag para kay Elara. Si Kapitana Liora Mendoza ay nakarecover ng tuluyan mula sa kanyang heart attack. Ang mga buwan ng therapy sa Makati Medical Center ay nagiging daan para sa kanyang bagong simula. Sa edad na 52, hindi na siyang piloto na hawak ang yoke sa gitna ng bagyo. Nagre-retire ng maaga siya, ngunit hindi sa katahimikan. Kasama si Engineer Vito Lang, na ngayon ay kanyang asawa pagkatapos ng isang payapang kasal sa Batangas Beach, na dinaluhan ng buong crew at pamilya Vos. Nagiging co-founder sila ng Liora Vito Aviation Foundation, isang non-profit na nagbibigay ng scholarships para sa mga single parents sa aviation field. Vito, ang eroplano na yon. Nagligtas sa akin, pero ikaw ang nagligtas sa puso ko, sabi ni Liora sa kanilang unang board meeting sa isang maliit na opisina sa Parañaque, habang nagpo-plan sila ng mga programa. Flight training grants para sa mga tulad ng kanyang dating sarili na ina ng may sakit na anak. Si Arya, ang anak niyang may cerebral palsy na ngayon ay 18 at nag-aaral ng graphic design online, ay nagde-design ng logo ng foundation. Isang eroplano na may heart sa gitna. Mom, Dad, ito ang para sa mga matatag na tulad nyo. Lumipad pa rin kayo kahit sa lupa. Sabi niya sa video call mula sa kanyang dorm. Ang kanyang ngiti ay nagiging inspirasyon para sa unang batch ng 20 scholars na kinuha nila. Mga ina na flight attendants, mga tatay na mechanics. Ang foundation ay nagiging liwanag na nagpo-promote ng work-life balance sa industriya. At sa bawat event, nagkukwento si Liora ng kanyang near-death. Ang langit ay hindi laging kalmado, pero ang pag-ibig, iyan ang autopilot na hindi nabibigo. Sa gitna ng mga bagong simula, nagbabalik si Tomas Tommy Herrera sa kanyang fruit vending na mas malakas kaysa dati. Ang kanyang kariton sa Divisoria ay ngayon ay may banner na Tommy's Fruits, Fuel for Heroes, na puno ng mga saging at mangga na nagiging sponsor sa mga campaign ni Elara. Nagiging ambassador siya ng Heart Health Awareness na nag-oorganisa ng community events sa kanyang barangay sa Tondo. Mga free check-up fairs na may prutas bilang prizes, at mga kwentuhan sa basketball court kung saan nagkukuwento siya ng kanyang laban para kay Mira. Elara anak, dahil sa'yo hindi na ako natatakot sa doktor. Nagbebenta ako ng mas marami para sa mga apo ko. Sabi niya sa isang event sa kanyang barangay hall habang nag-aabot ng isang basket ng papaya sa isang batang may hika na katulad ni Kael. Si Mira, na ngayon ay college student sa UP Manila na nag-aaral ng public health, ay tumutulong na sa foundation ni Liora. Nag-volunteer siya sa mga scholarship interviews. Ang kanyang buhok ay mas mahaba at ang kanyang ngiti ay mas malakas. Dad, si Elara, siya ang nagturo sa akin na ang leukemia ay hindi wakas. Ngayon, ako ang tumutulong sa mga single moms na lumipad. Sabi niya sa isang video na ipinost ni Tommy sa Facebook na nagiging viral sa community at nagdadala ng donasyon. Ang mga event ni Tommy ay nagiging parang pista. May karaoke ng My Way at mga kwento ng pag-asa na nagpapaalala sa lahat na ang buhay pagkatapos ng bagyo ay puno ng prutas, matamis at nutritious. Habang ang mga anino ng nakaraan ay naglalaho, ang kontrabida na si Harlan Cale ay natanggal sa posisyon dahil sa isang malaking investigasyon na nag-umpisa mula sa viral post ni Laila Vos. Ang mga email niya tungkol sa budget cuts at kickbacks ay na-expose sa isang Senate hearing na nagiging dahilan ng kanyang pag-aresto sa corruption charges. Ang kanyang opisina sa HQ ay naging madilim, puno ng mga empty boxes habang ang pulis ay nagsasearch ng files. Harlan, ang pera mo ay hindi makakabayad sa 3,000 buhay na halos mawala, sabi ni Don Emilio sa huling board meeting. Ang kanyang boses ay matatag habang inaangkin ang chairman position. Dahil dito, nag-akyat si Don Emilio bilang bagong chairman na nagpo-promote ng ethical practices, mga bagong safety protocols, zero tolerance sa corruption, at isang whistleblower hotline na pinangalanan Elara Line. Si Felix Thorne, ang dating spy na nagkalap ng chismis, ay nagbago ng husto. Sa gitna ng investigation, nag-confess siya sa mga autoridad tungkol sa kanyang role, na nagiging whistleblower na nagbigay ng key documents.
Elara, pasensya na. Akala ko pera lang ang mundo. Ngayon, ako ang nagliligas sa dilim. Sabi niya sa isang lihim na pagkikita sa coffee shop. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi habang nag-aabot ng USB drive ng ebidensya. Ang pagbabago niya ay nagiging inspirasyon na nagiging consultant siya sa ethics training ng airline. Sa personal na growth ni Elara, habang ang mundo ay nagbabago sa paligid niya, nag-start siya ng relasyon kay Javier Ruiz, isang 40 anyos na air traffic controller na calm at matatag, na nakilala niya sa investigation hearing sa ICAO office sa Manila. Si Javier ay isang side character na parang angkor sa gitna ng dagat. May maikling buhok na may guhit ng gray at boses sa falmado tulad ng clearances niya sa radio. Cleared for takeoff, steady winds. Nagsimula ang anilang kwento sa isang post-hearing coffee sa isang maliit na cafe malapit sa Enaya, habang nagde-debrief si Elara ng kanyang testimonya. Elara, ang lakas mo. Hindi lahat makakapag-hold ng eroplano sa gitna ng storm. Ako, sa tower, nakikita ko lang ang lahat mula sa taas. Sabi niya, ang kanyang ngiti ay payapa habang nag-o-offer ng asukal sa kanyang latte. Nagiging mabilis ang pagiging sandigan niya sa kanya. Mga gabi ng pag-uusap sa kanyang balkonahe sa Quezon City, kung saan nagkuuwento siya ng kanyang sariling pakikibaka bilang single dad ng isang 10 anyos na batang may dyslexia. Javier, parang, sa wakas, may taong hindi nagmamadali sa akin. Parang steady flight, sabi ni Elara sa kanilang unang date sa Manila Bay Sunset, habang hawak ang kanyang kamay at nagpaplano ng pamilya, mga pangarap ng isang bahay sa Batangas na may harbin at mga bata na magiging pilots o nurses o pareho. Ang relasyon ay nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang buhay na nagiging dahilan ng kanyang mga gabi ng walang pagdududa, habang ang mga bituin sa langit ay nag-e-echo ng kanilang mga bulong. Tayo, Elara, cleared for forever. 2 taon ang lumipas mula nang magsimula ang mga bagong simula pagkatapos ng bagyo, at ang mga bituin ng pag-asa na nagliliwanag sa buhay ni Elara Vos ay naging mga konstelasyon na nagbibigay gabay sa mga susunod na henerasyon. Sa edad na patong putokpok, hindi na siya ang safety coordinator na nag-oorganisa ng mga seminar sa barangay. Naging head na siya ng bagong safety academy ng Skyward Airlines, isang state-of-the-art training center sa Clark Freeport Zone na puno ng flight simulators, VR headsets para sa emergency drills, at mga lecture halls na nag-e-echo ng mga kwento ng paglaban. Araw-araw, nagte-train siya ng libu-libong crew, mula sa mga bagong hires na kinakabahan tulad ng dati niyang sarili, hanggang sa mga senior pilots na naghahanap ng refreshers sa stress management. Sa academy na ito, hindi tayo nagte-train para sa eroplano lamang, para sa buhay. Sabi niya sa kanyang unang orientation speech, ang kanyang boses ay matatag, habang ang mga trainees ay nag-a-aplos, ang kanilang mga mata ay puno ng inspirasyon. Habang ang kanyang trabaho ay lumalaki, lumalago rin ang kanyang pamilya. Siya at si Javier Ruiz ay nagkaanak na sa isang batang babae na pinangalanan nilang Leora, pagsasama ng alaala ng kanyang mentor at ang pag-asa ng bagong henerasyon. Si Leora Jr., sa edad na aglibang buwan, ay may mga mata na parang mga ulap na kalmado, at mga tawa na nagiging musika sa kanilang bahay sa isang tahimik na subdivision sa Baangas, malapit sa mga bukid, na minsan ay naglaro ng kanyang ama. Elara, tingnan mo, si Leora parang ikaw nung una kang lumipad. Malaya, walang takot. Sabi ni Javier sa isang gabi habang nag-aapoy ang kanilang maliit na fireplace, at hawak niya ang bata sa kandungan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal na parang steady clearance sa radio. Ang pagkakaroon ng anak ay nagiging simbolismo ng bagong henerasyon. Mga batang lumalaki sa mundo na mas ligtas dahil sa mga laban ng kanilang mga magulang, na nagpapaalala kay Elara na ang kanyang bayanihan ay hindi nagtatapos sa cockpit, kundi sa mga yakap ng kanyang sariling pamilya. Habang ang mga alaala ay lumalaban sa amyanan ng panahon, si Dr. Selena Quinto ay naging Chief Medical Officer ng Leora Vito Aviation Foundation, na nagiging sentro ng mga programa na nag-uugnay ng medisina at mga biyahe. Sa kanyang bagong role,
Nag-oorganisa siya ng annual charity flights, isang espesyal na series ng Wings of Healing trips na nagdadala ng mga bata tulad ni Kael Draven, na ngayon ay 19 taong gulang at college student sa Ateneo na nag-aaral ng aeronautical engineering, sa mga adventure destinations tulad ng Boracay Beaches o Palawan Caves. Ito ay hindi lamang bakasyon, mga therapeutic journeys na nagbibigay ng closure sa mga nakaraan, na nagpo-promote ng emotional healing para sa mga batang may chronic illnesses. Selena, ang mga flight na ito, parang eroplano na nagdadala ng mga sugat pauwi sa pag-asa. Sabi ni Kael sa unang trip sa Boracay habang naglalakad sila sa buhangin na hawak ang kanyang inhaler na hindi na kailangan. Ang kanyang ngiti ay mas matagal na kaysa dati. Si Selena, sa edad na 37, ay may uniforme ng foundation na may stethoscope sa bulsa, ay tumatango habang nagbibigay ng health talk sa mga bata. Kael, ikaw ang unang graduate ng mga kwento natin, mula sa higa attack sa eroplano patungo sa pagiging future pilot. Ito ang closure, hindi nakaraan, kundi bridge. Ang mga trips ay nagiging highlight ng taon, mga kwentuhan sa ilalim ng bituin, art therapy sessions na nagdedraw ng mga ulap bilang mga kaibigan, at mga family reunions na nag-uugnay ng mga tulad ni Kael sa kanyang lolo na si Don Emilio, na ngayon ay retired chairman na nag-e-enjoy ng kanyang mga araw sa bahay sa Forbes Park. Ito ay nagbibigay ng closure sa mga nakaraan. Ang mga luha ni Elara para kay Kael ay naging mga tawa, at ang mga alaala ng cockpit ay naging mga kwento ng tagumpay. Sa gitna ng mga pagbabago, si Nadia Voss ay nag-design ng isang bagong uniform line para sa crew ng Skyward, ang Heart Wings Collection, na may subtle heart motifs na nakawoven sa fabric ng mga lapel at cuffs, na nagiging fashion statement ng resilience at pag-ibig sa trabaho. Sa edad na 31, si Nadia ay isa ng rising star sa international fashion scene, na may show sa Paris Fashion Week na nag-feature ng mga modelo na may wings at heart embroidery na inspirado sa heroism ni Elara. Elara, ito ay para sa iyo. Ang mga uniforme na hindi lamang suot, kundi sinasabi ang kwento ng pagbangon. Sabi niya sa launch event sa NAIA, habang nagmumodel ang mga crew sa runway na gawa sa recycled plain materials. Ang mga ilaw ay kumikinang tulad ng cockpit lights. Ang collection ay nagiging hit. Mga pasahero ang nagpo-post sa social media ng Flying with Heart, at ang sales ay nag-donate ng 10% sa foundation. Habang ito ay nangyayari, si Tomas Tommy Herrera ay nagiging lolo na sa 5 apo, mga batang puno ng enerhiya na tumutulong sa kanyang fruit stand sa Divisoria, na ngayon ay may extension na Tommy's Heroes Fruits na nagbebenta ng healthy snacks para sa crew trainings. Sa gabi, nagkukwento siya ng heroism ni Elara sa kanyang mga istorya. Mga apo, si Elara, yaya noon, bayani ngayon. Nag-hold ng eroplano para sa 3,000 tao, tulad ng pag-hold ko ng basket para sa inyo. Ang langit, para sa mga matapang, sabi niya sa kanilang maliit na bahay sa Tondo. Habang ang mga apo ay nagtatulog sa sahig na may mga prutas bilang unan, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na nagiging bedtime lore. Si Mira, na ngayon ay full-time doctor sa foundation, ay tumutulong sa storytelling sessions na nagiging tradisyon na nagpapasa ng legacy ng pag-asa. Sa melodramatic resolusyon ng kanyang paglalakbay, isang hapon ng tag-araw sa Batangas, bumisita si Elara sa libingan ng kanyang ama kasama ang kanyang pamilya, si Javier na hawak ang kamay niya, si Liora Jr. na natutulong sa stroller, at si Kael na sumama bilang kuya sa bagong henerasyon. Ang puntod ni Tatay Ramon ay payapa sa ilalim ng isang malaking acacia tree. Ang mga damo ay bahagyang lumalaki, ngunit puno ng mga bulaklak na dala ni Elara, sampagita mula sa kanyang hardin. Tatay, tingnan mo, lumipad na ako. Hindi lamang sa eroplano, kundi sa buhay na pinangarap mo para sa akin. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa bato habang hinaplos niya ang pangalan na nakalaba. Ito ang moment ng pagpapatawad sa kanyang nakaraan. Ang pagkawala ng scholarship, ang pag-iwan ni Rigo, ang mga gabi ng pagdududa, na nagiging pagtanggap ng kanyang bayanihan bilang bahagi ng kanyang legacy.
Si Javier ay yumakap sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina. Elara, si Tatay Ramon, siguradong nagmamalaki. Ikaw ang silver lining sa bawat ulap niya. Si Kael ay naglagay ng isang maliit na eroplano toy sa puntod. Salamat po, Lolo Ramon, dahil sa inyo nagkaroon kami ng Ate Elara. Ang hangin ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan na nagiging huling yakap sa mga sugat na matagal nang gumagaling. Sa wakas, sa kanilang bahay sa Batangas, mga ilalim ng mga puno ng mangga na nagke-eko ng mga alaala ng kanyang kabataan. Umupo si Elara sa porch. Nakatingin sa langit na nagbabago mula sa asul patungo sa rosas ng gabi. Si Yora Jr. ay tumatawa sa kanyang kandungan. Ang kanyang maliliit na kamay ay humihigpit sa kanyang daliri habang nagpo-point sa isang eroplano na nagpapalyant sa malayo. Anak, iyan ang mga biyahe, puno ng takot, ngunit laging may dulo na maganda. Bulong niya habang nagdasal siya para sa mga darating na biyahe ng kanyang pamilya, ng mga crew na natitrain niya, ng mga bata sa foundation. Ito ang payak na paalam ng pag-asa na ang bawat ulap ay may silver lining, na ang mga alaala ay hindi nawawala, kundi lumalaban sa amyanan ng panahon, habang ang tawa ng kanyang anak ay nagiging himig ng walang tatapusang flight.